We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Umpisahan po natin na ang umagang ito na di mapipigilan ang isyu ng kabataan na nagsasabing, big na ako, ito ang gusto ko. With Janice. With Janice first. Okay. Kasi di ba dumarating tayo sa point in our lives na gusto talaga natin tayo na magdesisyon para sa sarili natin. Siyempre, para sa ibang tao, lalo na para sa mga magulang natin, medyo masakit ito dahil parang ang feeling nila, baby nila tayo. Among other things, takot silang magkamali po tayo ng mga desisyon natin sa buhay. Diba? Meron silang mga expectations sa atin na syempre di natin nami-meet, mas lalong masakit yon for them. Correct. Okay? Kagaya nga nitong si Nori. Asang ka, Nori? Nori, balita ako, balita, ikaw gusto mo, nanay mo kasi parating nasusunod. Diba? Parang ayaw ng nanay mo lumabas ka. Gusto na doon ka lang sa house. Gawa ka lang ng gawaing bahay. Bakit ganun? Paano po yung... Gusto niya kasi na instead na lalabas ka sa bahay, magkipagkaibigan ka, diyan ka na lang sa bahay gumawa ka. Hanggang ngayon? Opo, ganun. Hanggang ngayon? Ikaw ka na, Nori. May asawa ka na? Meron na po, may tatlong anak na po ako. Hanggang ngayon, Pero ngayon, ganun din. Kasi minsan may mga friends ako, pero gusto niya talaga doon pa rin ako. Ay, okay naman pala si Mami. Oo naman, si Mami, grabe. Very protective. Masanurin kang bata, no? Tama yun. Samantalang tatlo na anak niya, di ba? Okay yun. Para hindi ka naman sa kalsada pa na naglaano pa dyan. Ito pa si Bing. Gusto sana niya na mag-focus yung anak niya na si Ronnie sa pag-aaral, pero hindi nito type. Mas gusto nito ang magsayaw. Ay, ganon. Opo. Totoo ba yun? Gusto ko po sana ko i-focus niya sa pag-aaral muna yung buhay niya. Ano niya mahilig siya sa pagsasayaw. Ilan taon na ba ang anak niyo? Pag-14 po. Naku, ganun talaga. Dapat Ako rin ata gusto ko rin talaga. mag-focus yung anak ko sa pag-aaral pero... Hay, nako. Hi, magfo-focus na lang ako sa pagfo-focus sa kanila. Oo, focus na lang tayong lahat. Oo, kumusta ka naman, Josa? Tumitigas na daw ang... Josa, Josa. Binata din ang anak mo. Ilan taon na yung anak mo? 14 po. 40. Pero naku, oo, ganun talaga. Masyadong, relax, Oo, ganun sis, talaga. relax. Oo. Anong problema natin? Ang masasabi ko rin sa anak ko, medyo, siya, yung medyo special ang pagtingin namin sa kanya. Parang gusto niya siya nang pumapapil na magulang para magdisiplina sa dalawa niyang kapatid. Ay, iba yun. Ay, ang Parang ganda. pangunahan. Gusto niya Protective. responsibility. Parang pinangunahan ba niya kami ba sa, kung may dalawa siyang kapatid, gusto niya siya na magdisiplina lalo kung siya sagot-sagot. Oh, panalo naman. At least gusto niya. Kaya anak, Mag-message po ito. Sige, para sa mag-message inyong po anak. kayo, Miss Josa. Sige, dali. Sabihin natin. kaya anak kung nanonood ka. Baka maiyak pa kayo, Mami Josa. Patuloy mo lang ang mabuti mong pag-aaral kasi ang lahat para sa inyo lang, para sa iyo yan. Kaya lang, huwag mo kaming pangunahan dahil magulang pa rin kami. Wow! Tama! Tama naman yun. Kailangan, kahit lang
episode natin ay Ito Ang Gusto Ko. Ayan. Sino kasama natin, Jelly? Ang kasama po natin, mahirap talaga kasi kapag medyo kontra ang iyong parents sa iyong gustong gawin, lalo pagdating sa napili mong career o napili mong gagawin mo for your life. Katulad na yung pagpasok sa showbiz nitong guest natin, medyo tutulang daddy niya. Pero pumasok pa rin siya at siya ay si Antoinette Martinez. Hi, Janice, Jelly. Good morning sa ating mga televiewers. Magandang umaga po. Ito. Mahaba ang storya nito eh. Oo. Mahaba ba? Dapat isang episode para sa kanya lang. 16 years old pa lang siya, breadwinner na siya. Siguradong marami siyang mga desisyon na medyo hindi na niya masyadong itinanong sa iba, hindi niya kinonsider ang iba, at hindi siya masyadong humihingi ng advice sa kanyang magulang. Bakit kaya? Tanong natin mamaya kay Carla Estrada. Hi. Good morning sa lahat ng televiewers. Ito, single again. Sobrang close sa mami niya. Dumating kaya sa puntong naging totoo sa kanila ang kasabihang too close for comfort. Regine Tolentino. Hi. Good morning, everyone. Malaking desisyon sa kanya ang maging gay. Ano kaya ang say ng parents niya dito? Anton Ragaza. Good morning ho sa lahat ng viewers ng sis. Kakaibang bata, kakaiba ang get-up, okay kaya lahat kay Mami Karing ang lahat ng gusto niya? Aiza Sigera. Sure kami na gusto nyo ang chikahang namin today. Kaya dito lang yan sa... Pwede ka nang sumali sa chikahan. Harap-harapan, face-to-face, heart-to-heart. Dito mismo sa bagong bahay namin, GMA Studio A. Ipunin ang mga kasis sa barangay, mga kumare, mga kamag-anak at kabarkada at makipag-ugnayan sa SIS Production Office 928-7021 Local 312 or pwede ring mag-text o tumawag sa 0919-322-0475. Hanapin lang si May Pineda. Sagot namin ang chika, pati merienda. Because... We are sisters. Kanina, narinig na po natin ang opinion ng tatlong mami doon. Ngayon naman, ang pakikinggan natin ay ang mga anak. Okay, like I said, dumarating tayo sa punto na gusto na natin tayo ang magdesisyon para sa sarili natin. Gawin na natin ang gusto natin. So, kailan nyo ba unang sinabi na, okay, eto ang gusto ko. Eto ang masusunod. Nung pagpasok ko dito sa showbiz when I was 16, ano yun parang trial lang, hindi talaga plinano. So, nandito ako sa 7 before sa Best Friends. So, sabi ng mama ko, sige, try natin. Tapos, nung unexpected na tanggap ako, sabi ko, sige. Tapos, makakatulong naman din ako sa family ko. Tapos, actually, feeling ko talagang nakapag-decide na ako nung sinabi ko sa kanila, I have to stop my studies first. Tapos, unahin ko muna yung mga kapatid ko kasi I have 2 little brother and sister. Tapos, I have a brother who is 15 years old. So, gusto ko muna makatapos sila ng studies. So, I stopped my studies first. Kahit na ayaw ng parents mo. Hindi naman talagang ayaw kasi father ko, before ako pumasok sa showbiz, may sakit na siya eh. So, he died last December 4. So, Last year lang? Last year lang siya namatay. So, I told him, sabi ko, sige, I'll help. I want to help my family. Sabi niya, sige, kahit tutol siya nung una kasi showbiz nga naman is medyo magulong world. Sabi ko, but I'll try my best. Carla. Ako siguro having my first baby at the peak of my career, ha? Oo. Na tinuloy ko sa dami ng pressure. Actually, hindi lang naman sa magulang yung pressure na bakit, di ba, yung ganon? Lalo na sa mga kaibigan, sa friends, di ba, and lovers. Di ba? So, yung kunento ko na hindi mo alam tas alam. Ayun. Yun ang pinaka matinding desisyon na ginawa ko na ako lang. Ikaw lang ang mag-decide. Regine. Me, ever since before pa naman, my parents have never really dictated sa akin kung ano yung dapat kong gawin. They've always been guiding me. Sana itong gawin. Sana ganun. Siyempre may influence, ganon. But ever since naman,
ako pa rin naman na susunod. Last say. Last say. And they respect that naman. So kailan mo medyo ginawa yung first big decision mo na ganyan? yung first, siguro, yung getting married. Getting married, oo. So, that's a major thing. Si Anton, Ako siguro yung pagiging ganito ko, pagiging gay. Kasi syempre, lalo sa mga tatay, they would not accept Syempre. yung mga anak nilang lalaki na maging ganito. But yung... Ha? lalo na hair mo, sabi ni Carla. Yun, siguro yun, yung making my choice na ganito maging gay. Yun yung biggest decision so far. Was it a choice? I think so, kasi... pero maliit pa kasi ako eh. Parang ganun na talaga. Or coming out, it was the choice Oh, na when yung to come coming out in the open, yung parang hindi ka maging closet queen, parang gano'n. Pangit kasi, at least, di ba, parang na-express ko yung sarili ko ngayon. Miss Aiza. Hi! Hi naman! Good morning! Masyado akong naiiyak sa mga Ako siguro yung desisyon na ano bang desisyon? Marami. Siguro yung desisyon na anuhin ko yung sarili ko. Parang yung, since bata kasi ako, sila na yung, alam mo yun, syempre parents ko, bata ka pa talaga, sila yung masusunod. Siguro ngayon yung desisyon na, yung gusto ko muna. Parang hindi gusto na ano yun na... Desisyon ko. Desisyon na... Nanggagaling sa'yo. Nanggagaling sa akin na alam kong ikabubuti ko. Kahit minsan hindi nila gusto, kung sa paniniwala ko is makakabuti siya sa akin at magiging masaya ako doon, I'd go for it. Yun pa naman so far. Minsan, syempre, meron din naman tayong mga bagay na ginustong gawin, na obvious naman na hindi masyadong fabulous. Ginawa pa rin natin. In the end, di ba? Dapa-dapa. Tapos, eto na. Nakita na ni Mami o ni Daddy na cry ka dyan. Oh, hindi ba? Sabi ko na sa'yo. Alam mo, para sa akin, every experience is a learning experience eh. Lahat ng desisyon na ginagawa natin sa buhay natin, hindi pwedeng wala tayong matutunan dyan. So, yun yung, kasi naiintindihan ko rin yung mga magulang. Minsan, sasabihin ko sa mami ko, ganito yung gusto kong gawin. And she would tell me, ayoko kasi kitang mahitang umiyak. Pero, alam mo yung, mama, it's part of it eh. Alam mo yan, na parte ng buhay na iiyak ka. Parte ng buhay yan na madadapa ka. And, kailan ko mararanasan yun kapag matanda na ako? And you have to take the risk. Totoo yun. Para matuto Actually, ka. Totoo yun. Kaya lang, from the point of view of the parents kasi, maiwasan nila. Lahat ng mga magulang dito, maintindihan mo yun. Kung pwede lang na i-shield mo yung mga anak mo from the hurt that they would feel if they make a bad decision, di ba? Yun ang gagawin mo. So kung pwede, anak, huwag mo na lang gawin na kasi alam ko na ending eh. Alam ko na yung ending. Pero at the same time, na tayo doon. Pinagdaanan na nila yun. Nanggaling na tayo yun na nga, dyan. tayo naman is paano ko nga malalaman o matututunan kung hindi ko masusubukan. Ano pag nagkaanak ako, alam mo, naranasan na ng nanay ko yan. Naranasan na ng tatay ko yan. Di mo na ako makwento sa sarili mo. Loka-loka. Si Anton, kasi you had to stop your studies. You wanted to stop your studies. Yes. Para makapagkanta-kanta. Oo, kasi talagang bata pa ako talaga gusto ko nang kumanta. Tapos, I was studying at LaSalle din nung nag-start ako mag-work as a sing-along master. So parang... sayang. Sayang kasi ilang units na lang yung natitira. Tapos I'm doing my thesis na. Nasa thesis ka na? Nag-thesis na ako noon. Parang yung... Andun yung mga final stage na talaga ng studies ko. Tapos dumating yung trabaho. So I had to make a big decision again. Tapos, I decided not to go on with my studies. Tapos, kumanta na lang. Kasi parang I would be... happier. Tsaka mas gusto ko yung ginagawa ko na kumanta kaysa maging engineer someday. Parang ganon. Or naisip mo rin, andyan yung opportunity eh. Oo. Pakakawalan ko pa ba? Oo. Strike while the iron is hot! Parang nag-earn ka na dito, tapos pag nag-aral ka pa, you have to study pa, tapos take the board exams. Parang ang tagal-tagal pa, andito na. Hindi, grab the opportunity. Parang, yun na yun. So, bago kayo naggawa ng malaking, siyempre, pag-isipan nyo maigi. Kailan nyo na? Sabi sa sarili nyo, ay nako, hindi na ako bata. Siyempre, sa umpisa, sunod lang kayo ng sunod. Tayo naman ganun eh, di ba? Sunod tayo ng sunod sa sinasabi sa atin ng magulang. Kasi, siyempre, alam mo naman, somehow we all know in the back of our minds na they all just want the best for us. Kaya lang kailan yung naisip na, ay nako, hindi na ako bata, ako na. It's my turn to make It's my this turn. decision. Kailan yung naisip yun? Ako siguro, naisip ko yun. And naramdaman ko yun nung hindi na ako medyo masaya dun sa mga nangyayari. I mean, hindi ako masaya na somebody's deciding for me.
sa kung ano man yung, actually nag-start yan with the little things eh. With what to wear, kung ano yung dapat image yung i-project. Alam mo yun, nung hindi na ako masaya, parang sabi ko, teka, kumbaga gusto ko namang, alam mo yun, live my own life. Yun. At hindi ito yung gusto ko. Doon yung naisip. Kayo? Ako, medyo nagsawa na ako sa, my parents, kasi they're very nice and so super supportive sila. Kaya lang yung style nila is yung guilt trip ba? Yung parang, sige, gawin mo yan, okay lang, pero yung ganon. So, parang at the time, di naman sa nagsawa, pero parang sabi ko, okay, siguro for this time, yung sa akin naman, what will make me feel better, what will make me feel better about myself. Tuwing gumagawa ba kayo ng decision or nagkakaroon kayo, let's say, syempre, itong gusto ng mami mo o ng daddy mo, tapos ito ka, nagdidiskusyon kayo. Ano yun? Ginagawa nyo na lang yung gusto nyo o sinasabi nyo sa kanila na pabayaan nyo ko, malaki na ako. Do you have to tell them that or you just do what you... Ako ginagawa ko lang yung gusto ko. Tapos kapag medyo nagkakaroon kami ng conflict, we talk about it. Hindi, kunyari, kasi a major conflict namin yun is schedule talaga. Kasi ngayon, ang nangyayari, ako na yung nag-ano na schedule ko, tapos sila mami, sila lang taga-oo, taga-hindi. No? Ako yung tumatanggap kung oo or hindi. And minsan, magtatanggapin siya. Yung hindi niya sasabihin sa akin. Kasi ako, naglalagay lagi ako ng free day ko para makagimik naman ako. Kumbaga, binabalanse ko din. Tapos biglang may lakad ako, may trabaho ako. So parang, mami, ba't hindi mo naman sinabi sa akin? Mami, ba't, alam mo, lagi kami nagkakarunan. Pero kumbaga, ganun talaga eh. It's part of it eh. Parang, diba, cool nga. May magigulo ng konti. Para masaya naman, di ba? Paminsan-minsan exciting. Yeah. Pues, dumating na ba ang panahon na di nakasali si mami o si daddy sa desisyon? Yan ang usapan sa pagbabalik ng sis. We are sisters. We are sisters. Always, always. We are sisters. We are sisters. Siyempre, Anton, habang nagkakaedad ka, nag-iiba yung asta mo, nag-iiba yung boses mo. Siyempre, Kulay ng buhok. Kulay na, hindi pa naman. Napapansin ba ito kagad nila, mami at daddy? Napansin nila kasi iba yung kinakanta ko sa bahay. Ba't parang ang ingay-ingay ng batang to? Yung tipong, tsaka talagang, as in, sumisigaw ako sa bahay. Yun yung parang form of vocalization sa bahay talaga. At yaman din lamang na ikaw ay sumisigaw sa bahay nyo. Sana pa rin Sampalan mo nga kami ng iyong sigaw dyan. Hindi. Sing naman, sing. Sige. Ano na lang? Anong song? Yung yung fabulous mo. Basta fabulous. All the wings of love up and above the clouds. The only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high upon the wings of love. Ba't ang taas ng boses mong ganon? Hindi ko alam. As in, I really can't explain kung paano ko nagagawa yun. It's inside eh. Parang yung process of changing everything. It's inside. It's coming inside. It's from within. It's from within. It's from within. Kanina, narinig natin si Mami Josa na nakiusap sa kanyang anak na huwag mo naman akong pangunahan, anak. Ako pa rin ang magulang, di ba? Kami pa rin ang magulang mo. Tapos yung isa naman, Mami, sana anak, mag-focus ka naman sa pag-aaral mo. At yung isa naman, Inay, pwede ba malaki na ako? Di ba? Parang, ano ba ito? With the 3 children. Parang hindi ako prepared, ganunin ako ng bagets ko. Mabuti na lang, 6 diba? pa Sa lang. CEO. Yun na nga eh, hindi ka prepared na sabihin sa'yo yun ng anak mo. Pero ginawa mo yun sa magulang mo. Correct. So, ibig sabihin, pag ginawa mo yun, gagawin din ng anak. Hindi. Talaga natural lang na nangyayari yun. It's human nature. Hindi naman sinasadya. Parang Hindi talagang naman ito sinadya karma. Natasahod na ako sa mga repetition na yan eh. Ito, pag nagdidesisyon kayong ganyan, lalo na kapag hindi nila masyadong feel, ano sinasabi ng mga nanay ninyo o mga tatay ninyo? Yan. Anong sinasabi nila sa mga nagiging desisyon ninyo? Ang nanay ko funny, may reaction siya eh. Ano? Yung, mami, ganito, ganyan, ganyan.
Ay! Ganyan lang yan. Alam mo na na ayaw niya. No, mama. Hoy, nakasmile yan. Ano yun? Kunyari, tapos pagkamalit, alam mo yung pagpipigil siya, pero after a while, sasabihin din niya. Sasabihin niya. Ay, Paano? sinasabi ko sa'yo, ganyan. Hindi mo pigil. Kasi talagang daman-daman niya. Naninikip sa damdamin niya, gano'n. Pero gano'n. Nakakatawa lang talaga yung reaction ni mami kapag gano'n eh. How about you, Regine? Kasi you and your mom are really close also. Super close kami. Like, she's my best friend talaga. Kaya lang minsan, I step over the line. Alam mo, parang, ay, you're my mom pala. Tapos, nakakalimutan ko yung respect, yung ganon. So, minsan, she makes me know what my place is when I cross the line. Yung parang non-stop na salita. Yung ganon. In short, talakba ito. I accept it. Pag kasi mami mo, kontra sa mga decision mo, how do you know? Paano niya pinapakita sa'yo? Ay nako, she'll do everything she can to show me by actions or pero hindi examples. Salita rin. Ganun siya. She's very vocal as in lahat sasabihin niya. Kasi ganito nangyari na ito, ganyan-ganyan. Huwag mo ulitin. Alam ko yung nakikita mo yung ka gano'n. lang. Para sa iyo naman to, hindi naman actually. para sa akin yung gano'n. So, in effect, alam ko naman na parang it's for my own good. Kaya natatanggap ko rin naman. Kahit medyo ayaw mo sana. Ayaw. Kaya lang, totoo naman yung sinasabi niya. Ato na anong ginagawa ng mami mo kapag hindi niya masyadong feel ang decision mo? Ang decision ko, sasabihin niya lang sa akin, o sige, kung yan ang gusto mo, you have to face the consequences. Yun. Pero hindi naman siya yung tipong, bahala ka sa buhay mo ikaw nang bahala sa buhay mo kung ayaw mo sumunod sa akin. Hindi naman siya ganun. Very supportive kasi mama ko eh. So yun. How about sa love life? Love life, ayan na. Ayun, sa love life, patay tayo. Hindi, sa love life, walang problema kasi si Freddy, when he courted me, asked permission from my parents. So, ang sabi ng parents ko kay Freddy, yung decision wala naman sa amin eh. Siyempre kung ano yung maging desisyon ng anak ko, kung kahit na ba kung gusto namin siya, kung ayaw sa'yo ng anak namin, wala kaming magagawa. So, nung sinagot ko si Freddy, sabi nila sa akin, if that makes you happy, sige, go for it. Pero you have to handle the consequences. You have to face the consequences. Is it because dahil may age gap din ng parents Yun. mo? Yung parents ko kasi 10 years ang age gap eh. Pero breaking the record pa rin kami ni Fred, 29 years yung age gap namin. So, ang problema lang naman sa amin is yung ibang tao kasi na may misinterpret, tipong, bakit siya? He's too old for you, you're too young for him. Parang, sa loob-loob ko, bakit? Porket ba malaki yung age gap, hindi na pwede. So, sa mama ko walang problema. Tsaka sa father ko wala naman din naging problema. Sa side ng father ko yun. Si Anton, nirerespeto daw niya yung parents niya Nirespeto ng parents niya ang kanyang desisyon. Talaga? Oo, kasi... Pakinggan natin to. Ang masasabi ko lang, kapag hindi na ako sinasali ni Anton sa mga decisions niya, I respect his decisions. Kasi, he's somebody who could rely on his decisions dahil he's matured enough to decide for himself. Tari ng English ang nanay ko. Kasi may mali dapat herself. Kasi sa sarili niya siguro, nakikita niya na kaya ko. So, kapag alam niyang kaya ko pa, hinahayaan niya ako. Pero kapag hindi na, then she gets involved. Parang, paano? Kakausapin ka niya. Tapos, actually, ngayon lang kami nagkakausap kasi noon, magkahiwalay kami ng bahay. Tapos ngayon, mas madalas kami nagkakasama. So ngayon, nagkakausap na kami madalas yung mga decisions na ginagawa ko, maski sa work or sa love life, sa private part ko, yung sa mga sikreto ko, sinasabi ko sa kanya, at nag-uusap kami ng maayos. Ganun. What about your dad? Yung dad ko, late lang niya kasi na-accept eh. Siguro, kasi talagang ayaw niya nung gano'n. Kasi wala talaga sa family eh. Ako lang talaga. So, sa mother side, sa father side, ako lang talaga. So, parang, mabigat sa part niya, tatanggapin ka agad. Pero, ngayon, okay lang, wala na talagang conflict kahit saan. Wala nang ayaw sa akin, maski mga relatives ko, tanggap na nila. Ano ba sa palagay niyo yung expectations sa inyo ng magulang niyo? Siguro, with regards to, alam ko lahat eh. Siyempre, nag-iisang anak na babae. Tapos, alam mo yun, ang laki talaga, hindi lang ng mga magulang ko, but buong
relatives talaga. As in, buong Buong pamilya. clan. Alam mo Oo. yun? Clan ng Yamson and Sigera. Malaki dahil, kumbaga, ako nga yung, ganito, yung, kumbaga, kilala sa pamilya. Batang-bata ka pa, di ba? So, alam mo yun, yung lahat, hindi lang si mami at dad, yung nanay at tatay ko. Kumbaga, pagkatapos sila, may kailangan ka pang i-please yung mga kamag-anak mo. Yung ganun. So, hirap. Laki talaga. I think parents, ang ini-expect lang nila in general sa mga anak nila is the fact that, syempre sila nagpalaki sa'yo and they did their best. So parang it's your turn na medyo pag lumaki ka na to use yung values na natutunan mo nung sa pagpapalaki nila sa'yo, to use it to make you a good person and to have a good future. Yun lang naman ang gusto ng parents ngayon, naiintindihan ko na they just want you to be happy. So lahat ng pawas na dinagay nila sa'yo and yung hard work, yung love, lumabas. they wanna see it and they wanna see it grow. Actually, yun naman yung feeling mas ko na... na-appreciate mo talaga ang parents Yun naman mo. yung feeling ko na na hindi naman mawawala talaga sa atin. Kahit lalo na sa mga teenagers, no? Dumarating tayo sa phase nga ng pagre-rebelde, which is natural talaga para sa mga kagaya naming teenagers. Hindi nawawala yun eh. Naka-intact pa rin yun. Ako rin, aminado ako, nawalan ako ng gana mag-aral minsan. Kasi, dumarating talaga yun eh. Pero ito lang yung masasabi. Totoo eh, nag-iiba yung interest. Dumarating na yan, yung music, yung anything, ganun. So, talagang, pero natural lang po yun na mawalan tayo ng... Pero alam niyo, nasa tao yun eh, nandun mismo sa bata yun. And doon lalabas yung value sa tinuro nyo. And I think, gusto kong pasalamatan yung nanay ko at tatay ko doon. Okay, so tatanungin nga natin si Mami Karing, kung masama nga ba ang loob niya sa'yo nung natuto ka na magdesisyon para sa sarili mo. Ayan na, Mami Karing. Alam ko naman na yung darating ang panahon na ang bata ay magaling na mga tumira. So bagay niya si Aizal, kahit wala pa siya sa hospital, at talagang kung mga tumira niya para matanda na yan. So kailan talagang isaalang-alang ko yun kasi tumalaki kayo. Kaya ang ginagawa ko, inuunawa ko na lang. Kasi, alam mo, nagsimula yan sa gimmick eh. Siyempre, kasi Doon naman talaga lahat yan sa gimmick. Kasi, actually, hindi mo gimmick eh. Alam mo yun, tipong paglalabas ka lang kasi, siyempre parang, alam mo yun, ang reason ko naman, kasama si Mami. ang nanay. Alam mo yun? Kasi siguro naninibago rin si Mami. And naiintindihan ko, dahil ko ako rin may anak, siguro mararamdaman ko rin yun, na, alam mo yun, kami lagi magkasama before ngayon, siya parang hindi ko na siya isinasama. Pero alam ko rin namang naiintindihan niya ako eh. Kung to live on your own, sa tingin mo papayagan ka ni Yes, Mami mo? actually, we've talked about it. You have? Naiisip ko Di na. ba, Mami, pinag-usapan na natin yan? Talagang pressure rin si Mami nga noon. Sinabi ni Mami bigla. Alam ko na pinag-usapan na namin yan eh. She told me naman. Ano sabi niya? Sabi niya, by the time na 21 and mukha namang kaya ko na, oo. Siyempre, you also have to prove to them that you're responsible enough to live on your own. Yes, yes. Hindi basta-basta malaki na ako, I will live on my own. Ay, iba, hindi pa nga ako lumaki. Paano na yan? Iba yung issue na yun. I think bottom line is, ang mga magulang natin, ang expectation nila sa atin is to be better than them. To have a better Actually, life. ako, yun ang nafe-feel ko sa mga anak ko. I want them to be a better person. And to have a better life. And to have a better life. And to have more choices, no? And to have more choices, yan. Kasi gusto kong, maraming bagay na gusto mong gawin na hindi mo nagawa na gusto ko ngayon ay mangyari, kagayang edukasyon sa mga bata. Gusto kong bigyan sila ng magandang edukasyon. Yun talagang gusto ko. Sa breakdown ako. Actually, feeling ko yung mga, kunyari yung mga sinasabi sa atin ng mga magulang natin na, tapusin mo yung pag-aaral mo. Yun yung mga frustrations nila talaga yun, no? Para sa sarili nila na. Kaya sila masyadong mahigpit or masyado lang gusto nila ito yung mangyari kasi hindi ito yung nangyari sa kanila eh. And gusto nila makita kanila kahit paano na, wow, andun ka sa taas. Kasi kapag nandun ka, andun na rin sila eh. Oo. Parang naging successful na rin sila in a way. Totoo. Minsan nga parang ang dami ng pressure na naibibigay ko sa mga bata kasi yung 2 boys ko nag-aaral na eh. Yung talagang tutok na tutok ako dahil gustuhan mo magkaroon sila ng magandang edukasyon. Minsan ang realization. Ang mentality natin kasi is, please don't pressure me. Di ba? Parang I will do it at my time. At syempre, dumarating ang point, hindi rin natin nagagawa at all. Di ba? We have no time.
Di ba? Pero ano na sila ngayon? Natupad ba ang expectations ng parents nila? Alamin natin yan dito lang sa... Best of friends will always, always be. We are sisters. We are sisters. Okay. Kayo, sa tingin nyo, kung nasunod ang expectations ng mga magulang nyo sa inyo, kumusta ka naman, Aiza, ngayon? Miss Universe. Yo! Hindi, siguro nasunod naman kahit papano eh. Kahit papano, kasi nalihis lang yung nalihis ang konti, pero may, kahit papano, no? Hindi, kumbaga, ito yung gusto niya for me eh. Siguro gusto niya talaga na mag-succeed ako kung nasaan man ako. Si Mami naman, ang gusto ko sa kanya, sa kanilang dalawa ni Daddy, hindi sila yung nangingialam sa gusto ko. Yung parang, hindi sila nangingialam kung anong course ang gusto dapat kong kunin. Ayan. Hindi sila nangingialam na dapat ito, dapat magdoktor ka, dapat ganito. Sabihin nila kung anong gusto nila. Pero ikaw pa rin ang masusunod na, Mami, ito po yung gusto ko. O sige, bahala ka. Ganun lang yan. O sige, bahala ka. O sige, bahala ka. Pero syempre, kailangan mo i-prove naman na ito nga yung gusto mo. At dapat magiging maganda naman ang kalalabasan niyan. Kalalabasan nun. So, I think naman, dahil sa nangyayari ngayon sa career ko, yung expectations ng mukha namang, nasusunod ng format. Konti. Slight. Anton. Siguro hindi ko lang natupad yung expectation nila na maging engineer. Yung tapusin yung studies. Pero sa nakikita nila ngayon, kung saan man yung tinahak kong landas, yung nakikita nila ako na okay naman ako ngayon, siguro yun na yung assurance na kaya ng anak ko, kaya ko. Yun na yun siguro. Regine. For me, I think may mga decisions na hindi nila masyadong parang na-accept. But in the long run, I think siguro they're proud of me sa mga accomplishments ko and what I've done in my life. And so siguro naman they're happy for me. And I think I've done more than, what they've expected of me. Ako siguro, abogada. Or tapos ako ng kolehiyo. Yun ang gusto ng mother ko. Siyempre, hindi naman nasunod yung gusto niya, diba? Pero tinanggap niya pa rin. Siyang walang choice. Wala siyang choice. Siyempre, parents, gusto nila makatapos ng mga anak nila ng pag-aaral. So, siguro, in time, as soon as possible, mag-aaral ulit ako. Siguro, by next year. But as of now, hindi muna kasi I would like to help them. Sila muna bago ako. Yun. Okay, if there was one wish ng mga magulang nyo na, sige, para lang, if only to make them happy, kahit na hindi rin kayo masyadong boto doon, what would it be? Nagagawin nyo, ha? Ang pagsuporta ko sa brother ko sa Tacloban. Ako talaga hanggat maaari, ayoko na eh. Dahil kuya ko yun, dapat, diba? Dapat. Pero, nakikita ko naman na talagang kailangan niya ako. At syempre, ang power ng mama ko na hindi ko kayang deadmahin, diba? Na pagka may problema ang lungkot-lungkot niya. So, alam mo yun, yung ganong feeling na, diba? Anong... diba? Yung ganong feeling na papakitaan ka ng lungkot ng magulang mo. Hindi mo matitiis. Hindi mo matiis. Pero ayaw mo na, pero hindi mo matiis. Si Anton, kung hiligin ka ng mami mo o ng daddy mo na mag-asawa ka ng babae. Malabo na siguro kasi ngayon, sigurado na ako eh. Ano ba talagang There is no turning back. Ay, hindi talaga. Yuck. Hoy, teka lang. Wala ka na talaga. Wala ka na talaga ibang masabi. Wala na talaga, eto na talaga. So ito, ano yung magagawa mo na kahit na masakit sa kalooban? Siguro yung parang, yung tsaka na muna yung sa sarili ko. Yung parang gano'n. Kasi ang hirap, di ba? Parang minsan gusto mong kumikita ka, gusto mo gastusin para sa sarili mo, pero hindi mo pwedeng gawin yan ngayon kasi meron ka pa mga kapatid na dapat mong suportahan. Parang yun eh. Tsaka na yung mga bagay na para sa'yo, sa kanila na lang muna. Yun ang importante. Yun yung mahirap para sa akin kasi pwede akong magsarili, kaso paano na sila? Parang gano'n. So yun yung obligasyon ko muna sa mga kapatid ko. Yun na muna siguro, bago na yung mga para sa akin. Isa nga sa expectation ng mga magulang ni Anton ay yung maging engineer siya. Pakinggan natin to. Si
actually, ang hindi ko ine-expect sa kanya, yung kinalalagyan niya ngayon. Kaya dahil ang ine-expect ko sa kanya before, nung nag-aaral siya, that he's going to be, well, an engineer. No? That is what I expect him. Pero nang nag-iba siya ng direksyon at gumawa siya ng sarili niyang buhay, sinuportahan namin siya. Sinuportahan ko siya kasi yun ang doon siya maligaya na naging desisyon na yun. Totoo yun. Kasi nakikita naman nila na masaya talaga ako ngayon kung saan man ako naroon. Kaya walang regrets talaga dun sa pagsa-stop ng studies. No regrets. Saya. Hindi, siguro alam din naman nila na kung hindi ka rin naman maligaya sa pagiging engineer, hindi mo rin magagawa ng tama. Maganda. Bagsak yung building dahil sa'yo. Hindi kagandahan, di ba? Okay. Buti na lang at hindi ka naka-mic. Buti na lang at hindi ka naka-mic, Anton, sa sinabi mong yon. Okay, handa na ba kayong i-sis challenge sila? Handa na ba kayong i-sis challenge natin sila? Wow, nagsaya! Grabe! Mangyayari yan sa pagbabalik ng... We are sisters. We are sisters. Ngayon naman po, usually kasi kami ni Sis na nagtatanong ng mga questions sa ating mga guests. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng Sis Challenge sa audience. Yes. Imbis na tayo magtatanong, meron na kaming mga pinili, tapos kayo, isa-isa, one-to-one. bale sila ang magtatanong sa inyo. Yes, pipili kayo kami sa ating scared. board of inquisitors kung sinong gusto niyo magtanong sa inyo. Antoinette, let's... Si Monica. Monica Brava. Anong bagay ang di mo po pwedeng kontrahin sa nanay mo? Ako? Kasi kami, family, kami, yung tipong lahat kami nasa bahay lagi. Tapos, minsan na pag-uusapan namin, kunyari kung bubukod or something, mama ko ayaw. Ayaw niyang magkahiwa-hiwalay kami. So, ayoko din. So, hindi ko na lang siya kukontrahin. Doon, sa puntong yun. Puntong yun. Si Nilo. Nilo. Kung iiwan mo si Mami para mas lalo kang maging independent, ano sa tingin mo ang sasabihin niya at gagawin mo ba to? Ako nga madalas iwan ng nanay ko eh. Para maging independent siya. Ay, totoo yun. Kala niyo joke. Yung question mo, hindi ko na-experience yun. Pero yung sinasabi mo kung iiwan ko ang nanay ko para lalo ako maging independent, hindi makakatulong. Hindi makakatulong ang iwan ko ang nanay ko para maging independent ako. Kasi since na nagkaisip ako, independent na ako, ako nang tumayong magulang, kaming dalawa. Regine? Me. Miss, Mariel? Mariel? Yes, Mariel. Kung meron kang bagay na ayaw, pero gagawin mo para sa kanya, ano to? Para sa mami ko, my parents, na ayaw ko, gusto niyo, kung may bagay, gagawin ko ba? Siguro, ano ba ang ayaw ko? Siguro yung style sa pagpalaki ng mga anak ko, baka may style na gusto niyang gawin or something. Basta if it has anything to do with my kids, na ayaw ko, pero gusto niya, siguro I'll just accept it because it's for the welfare of my kids. Yung ganon. Kakabuti naman sa baby. At saka, siguro in the long run, she knows best dahil na-experience na niya. But you said when it comes to your children, but okay naman ang pagpapalaki niya sa'yo, di ba? Okay naman, kaya nga eh. That's pwede true. na rin. Oo, pwede na rin. Okay lang yan sa akin. Anton. Thank you. Kay Miss Isabel. Halimbawa naman, mami mo ang magdi-decide para sa pakikipagrelasyon mo. Ano kaya ang gusto niya at ang gusto mo, ano rin? Siguro ang gusto niya sa akin, yung lalaki na... Siyempre lalaki. Yung lalaki na
Kasi siguro yung gusto niya yung hindi ako yung mag-aalaga, yung ako ang aalagaan. Kaso hindi yun nangyari ngayon kasi ako pumili eh. Oo. So ngayon, ako Ikaw yung nag-aalaga. Pero okay lang. Kasi siguro someday alagaan niya rin ako. Kay Aiza, wala ka ng choice. Wala akong choice, di ba? Ate Olin. Kung merong isang bagay na magbabago ng nanay mo ngayon, ano ito? Mababago ng mami ko? Sa may akin isa- o sa kanya? Sa'yo. Mababago niya sa akin? I think wala eh. Kasi kung siguro gaano man ako katatag or gaano man ka yung utak ko, baluktot, siguro nakuha ko sa kanilang dalawa ng tatay ko yun. Sinisip ba kayo, mami ko? Hindi sa paninisi. Actually, hindi paninisi. Actually, ang mga magulang ko, matatatag yung matatatag sila. Yun naman nabilib ko sa kanila. So, kung nakikita man sila sa akin na minsan kumukontra ako, siguro yun eh. Yun yung Siguro in namana their nila youth, sa akin. sila din. Sila Ganun. din. Sila rin ganon. Tama ba, mama? Matatag yung mami ko. Parang nagtago si mami kasi yun ka din rin. ang nakikita mo. So, syempre, Oo, actually, somehow alam mo you ang imbibe mami ko, that strength. tsaka dad ko, fighter yung mga yan. Lalo ng mom ko. Kapag may problema, alam mo yun, parang ako mismo yung, wow, may problema ka ba? Alam mo yung tataroin mo na lang ganun. Kasi, ibang klase humarap ng problema yan eh. Talagang head on, pero andun pa rin yung postura niya Matibay. na kaya niya yan. Kaya, bilib ako dun. Ay, minsan, masakit man sa mga mami natin ang mag-decide na tayo on our own. Kailangan pa rin natin talaga itong gawin kasi how will we learn? Correct. Mahirap silang i-please, pero di sila mahirap lambingin at aliwin aalawin natin ang mga nanay ngayon. Siyempre, kasi nga hindi sila mahirap sila i-please, pero madali sila lambingin. So, alawin natin sila. Let's hear it from Miss Aiza Sigera. Akala mo hindi ko naisip nakasama ako sa iyong panaginip. Bawat sabihin ko alam ko nakinig ka. Akala mo siguro hindi ko nakita. Akala mo hindi ko pansin. Akala mo hindi ko alam. Mahal mo nga ako kahit hindi mo man sabihin. Akala mo hindi ko napansin. Tibok ng puso mo't kapa ng dibdib. Akala mo hindi ko nadama na may kasama ako sa lungkot at saya. Kapag kailangan kita, dumarating ka. Akala mo siguro hindi ko nakita. Akala mo hindi ko pansin. Akala mo hindi ko alam. Mahal mo nga ako kahit hindi mo man sabihin. Akala mo hindi
Liza. And thank you rin sa ating audience participation. And syempre sa ating mga kasama today, sa ating guests. Thank you very much. Oy, may chika pa. Kaya di kayo bitin. Dito lang sa... Lahat naman tayo nagdadaan sa ganyan. Oo naman, lahat tayo at some point in our lives, talagang ginusto natin to be on our own, to do things on our own, to decide on our own, na hindi tayo I guess, ayaw lang nating mag-depend sa ibang tao. Oh, paano tumarating tayo sa punto na parang nadidiscover natin yung sarili natin, tapos we grow up. Ready ka ba, Jerry, na at some point magiging independent din ng mga anak mo? Sa ngayon, since 3 at 1 pa lang sila, hindi. Oo, pero dapat paghandaan mo ang sarili mo. Dahil pagka dumating yan sa'yo, baka bigla ka maloka. Ikaw pa? Yan ang dapat kong paghandaan. Siguro lahat naman ng magulang, lalo pag maliit pa yung mga anak, dapat paghandaan na yung eventuality na gano'n na mangyayari. Kasi ako, hindi ako masyadong strict. Kasi naiintindihan ko Dumaan din ako sa point na gano'n. That's why sinasabi ko, I have to understand because pinagdaanan ko yan Alam ko kahit paano kung ano yung nararamdaman nila. Although, syempre, sana hindi. Sana pwede akong makialam, di ba? Sana lang, di ba? Pero parang hindi naman pwedeng palagi. And to our moms, alam nyo, hindi nyo naman talaga malalaman kung napalaki nyo ng tama ang inyong mga anak hanggat may sarili-sarili na silang pamilya. Na sila na lang talaga ang dumidiskarte. But in the process, all you have to do is just trust in them and pray. A lot of prayers na talagang napalaki mo sila ng tama. Thank you! See you again tomorrow dito lang sa... Just would like to thank Bambi Fuentes, Salon de Manila, Chloe's for our eyewear, Optical Works, Wade Shoes, Janelin Shoes, Balloon Creations, Adidas, The Barnyard, Play and Display, JBL Furniture, Grand Flora, Bio, Durastar, Luxaflex by Hunter Douglas for our vertical blinds, Republic Asahi, Zencest, FNH, and Union Square.